In this episode of our Barko Vlog series, sasakay ako ng ferry from Cebu to Siargao via Surigao. Popular ang route na to among locals pero may mga foreigners na rin na nagfe-ferry from Cebu to Siargao. Minsan kasi sobrang mahal na ng plane ticket, especially if last minute ka nag-book. Dito sa barko, fixed ang rate kahit on the spot ka bumili ng ticket. I highly recommend na you book your ticket online if you plan to stay in the tourist class accommodation kasi minsan punuan. I booked my ticket online at escapemanila.com/buff and buti na lang din talaga nag-book ako ahead of time kasi fully booked ang tourist class nung sumakay ako. 2 separate ferries ang sinakyan ko for this trip, ang Starlight Archer Roro ng Starlight Ferries from Cebu to Surigao, tapos Fortune Angel Fastcraft of JP Shipping Lines naman from Surigao to Siargao. Hapon pa lang may tumawag na sa akin na staff ng Starlight Ferries para ipaalam na madidelay yung departure namin. So instead of 9, 12 midnight na kami nakaalis. Tapos 11 PM na nag-boarding. Anyway, so yun, at least naman nag-effort sila na tawagan yung mga pasahero. So nagbayad na ako ng 25 pesos na terminal fee and medyo late na rin ako pumunta ng port kasi nga delayed. Alam ko naman na may delay dun sa departure ko. So, ayun, dito lang ako tumambay sa ports. Unfortunately, sarado na yung ibang stalls ng pagkain. Tapos, by 10 PM, sarado na lahat. So, wala ka nang mabibilhan. May mga, naman, vending machine for water. Tapos, may mga charging ports din dito sa port. Free lang. So, pwede mag-charge kung medyo low-bat ka na. So, I'm still waiting for my ferry to Surigao. Delayed siya. Yan, I'm not sure pa kung anong oras yung actual departure, but at least tumawag yung representative ng Starlight kanina na it's going to be delayed daw kasi late nga nag-depart sa Surigao. So basically late din yung pagdating dito. So chinek ko sa app mga 12:40 PM nag-depart sa Surigao. So it should arrive na mga 11. Hopefully makasakay agad ng barko para makadepart siya ng hindi gaanong late, hopefully before 12 midnight kasi kailangan sumakay naman ng another ferry papuntang Dapa, Siargao. So ayun, hoping na before 12 midnight makaalis na siya ng Cebu para makarating doon ng before 10 AM. It's 10:45 PM and finally nagtawag na ng boarding. So I think makakaalis naman kami before 12 midnight, hopefully. So nag-start na yung boarding process. Ayan. Maka-start lang talaga. Medyo matagal din yung boarding process kasi isang bus na lang yung naiwan para hatid sundo ng mga pasahero from the port papunta dun sa barko na naka-dock yung barko. So, inabot ng past 11 na natapos yung boarding process. And ito, kakapasok lang ng barko and gutom talaga ako kasi wala na nga mabilhan na pagkain dun sa port. Dumiretso na ako, iniwan ko lang yung gamit ko dun sa accommodation ko banda. Tapos, pumunta na ako dito sa canteen para bumili ng pagkain. In fairness, masarap naman yung manok na nabili ko. Tapos, eto, pagod na talaga ako kaya matutulog na for the night. Kinabukasan, ayun, nag-ikot-ikot muna ako sa barko. Tiningnan ko yung ibang accommodation type dito sa Starlight Archer ng Starlight Ferries. So, ito yung inuna ko, yung economy class. Yan, bunk beds din. Tapos, open air, kagaya nung sa Starlight Pioneer na na-feature natin, na-feature ko before this video. Ayan. So, overnight ferry pa rin ito, kaya I think comfortable naman kahit walang AC dito. So, ayun, ganito yung itsura ng economy class ng Starlight Archer. Tapos, ayun. May mga foreigners din dyan sa economy class. I think naubusan sila ng seat din dun sa tourist class kasi puno na nga. So, I highly suggest na mag-book kayo online. Tapos, ito yung reclining seats ng Starlight Ferries Archer. Tapos, ito naman yung tourist class. Ayan, may CR dyan, may shower.
nasa taas ulit ako ng bunk bed. Pero okay lang. Tapos pa may dala kayong pet, ayan dyan, pwede kayo dyan sa labas. Pwede nyo ilabas kasi pwede naman nilabas ni ate girl yung ano niya, yung pet niya. So I think pwede naman. It's around 8 a.m. na and nasa Southern Leyte na area na kami. So mga isang oras na lang to. Mga around 9 siguro darating na to ng Surigao City. So ayun. Hopefully maabutan ko pa yung 10 a.m. na schedule naman ng ferry papuntang Siargao. But I'm not so sure kung aabot pa. Yung next naman merong 11:30 I guess. But I need that 10 sana para makaikot pa. So isang gabi lang din ako sa Siargao. Dadaan lang. May free breakfast pala to, pero dahil gutom na ako, umorder na ako ng spam silog. Dahil sa bad weather, medyo tumagal ng konti yung travel time nitong sinakyan kong barko kasi bumagal yung takbo niya. Ayun, nakarating kami ng Surigao around 10 a.m. na, tapos hindi pa nakadock agad. It's 10 a.m. and padock na kami dito sa Surigao Port. And kaya sana maabutan ko yung 11 a.m. Dapat 10 a.m. yung sasakit ko ng ferry, but definitely hindi ko na siya maabutan kasi 10 a.m. na nga. Nandito pa rin kami sa barko. So hopefully sakay ko dun sa 11 a.m. na Roro ng Montenegro. So let's see. So, nag-announce na yung crew ng barko and hindi nga kami maka-dock dahil sa current daw. So, I'm not sure if it's current or tide. So, we'll have to wait until mabakate to yung isang area or whatever. So, it seems that we're gonna be stuck here for a while. I doubt maabutan ko pa yung 11 a.m. na ferry to Dakar. But let's see how it goes. Sobrang delayed na nag-depart. So delayed pa na. What a journey. So apparently malakas yung current kaya hindi kami makadock. Yung available kasi space is yung nasa outer side. So, malakas ang current daw, malakas yung agos ng tubig. Kaya, it's not possible to dock dito sa isang area sa may outer side. So, we'll have to wait until mabakate yung space doon sa may main na docking area. So, may mga barko kasi doon. I think we'll have to wait until Pukalyong leaves, but I'm not sure what time. So, for now, we're just gonna be stuck here while waiting to dock. So, yan pala dapat yung sinakyan kong ferry from Surigao to Siargao. Kaso yun nga 10 a.m. yan umalis. Hindi ko na naabutan dahil sa delayed arrival ko. Tapos delayed pa yung pag-dock ng barko. So ito susubukan na ulit ng kapitan na i-dock yung barko. And dito talaga sabi ko sana maka-dock na siya successfully para maabutan ko naman yung 11:30 din na ferry ng JP Shipping Lines. Fortunately, ayun nga, naka-dock na kami around past 11 a.m. na to. So, mga 11:15 na kami alis ng barko talaga. And ayun, nahabol ko naman yung JP Shipping Lines na ferry. Bukas nakalabas na kami ng barko. And it's already like 11:15. So, matagal talaga yung pag-aantay namin kanina. Hopefully, maabutan ko pa yung 11:30 na ferry to Siargao. Nag-amazing race pala ako dito sa trip na to. Kasi nga, 11:50 na kami nakalabas ng barko. Tapos, 11:30 yung schedule ng Fortune Angel ng JP Shipping Lines. Ayun, buti naman, medyo malapit lang din yung exit at saka dito sa ticketing office. So, nilakad ko lang, binilisan ko lang yung lakad ko. Nagbayad ng terminal fee. Tapos, go na agad sa departure hall. And hindi na ako dito tumambay. Kasi nga, boarding na rin. Nag-board na. Patapos na yung boarding ng JP Shipping Lines. Kaya ayun, nagmamadali kami. Galing kami yan, si ate din, galing din yan. Dun sa Starlight Ferries. Ito na yung JP Shipping Lines. And then, ayun, papunta na kaming Siargao.
So, umabot naman ako sa 11:30 ng JP Shipping, Fortune Angel. I think 2 hours ang travel time nito. So, at least pagdating ko doon, check-in na. Check-in time na rin pagdating ko ng Dapa. Kasi sa Dapa lang ako mag-stay for this trip, 1 night lang. Yun ang Montenegro. Malis na. So, umabot na ako dito sa 11:30 a.m. na ferry to Dapa. But, ito na naman. Delayed na naman siya. I don't know what's going on. 11:45 na, hindi pa kami umaalis. So, let's see anong oras to aalis. I think it's gonna be 2 hours na biyahe itong sinakyan ko na ferry. So, nag-aantay pa daw ng clearance sa Port Authority. Economy class lang yung binili kong ticket and 400 pesos yung binayad ko dito sa Fortune Angel 2 ng JP Shipping Lines. And ito naman yung mabuhay class nila. Nasa 500 pesos yata to if I'm not mistaken. Tapos ayun, 2 hours, almost 2 hours yung biyahe nito. Mga around 1 hour and 50 minutes yata yung travel time dito sa Fortune Angel. Tapos yan, dyan pala iwan yung mga bagahe. Or pwede din yung bagahe ko, yan lang, tinabi ko lang. Kasi hindi man masyadong marami yung pasahero. Hindi puno talaga. Tapos sa baba, meron silang another accommodation type. Yung business class nila, I think 450 ata ito. If I'm not mistaken. Ayan, air condition pa rin. Tapos, yan, wala masyadong dyan. Wala masyadong tao. Meron silang maliit na canteen. In fairness, hindi naman overpriced. Affordable pa rin kahit paano. Although, mas mahal talaga siya compared dun pag bumili ka sa labas. Tapos, iyan na nga yung business class ng Fortune Angel. And eto na, dumating na kami ng Siargao, ng Dapa. Almost 2 hours from Surigao City. Ayan, ito na yung port. Ito na yung Dapa port. In fairness, maayos-ayos na. Compared dun sa mga nakaraan na visit ko dito after nung bagyo. It's almost 2 p.m. and lawas, nandito na ako sa Dapa. I'm just gonna go check in sa place na pag-stayan ko. And then, I'm gonna go to Cloud9. Sa Dapa lang ako nagstay for this trip kasi madalian nga lang to. And nilakad ko lang pala yung accommodation ko from Dapa Port papunta doon sa ZM Residences. Ayan, book nyo lang sa link na yan. Until next time guys, amping!